Good afternoon. Good afternoon po, Radyo Man Lourdes at sa mga nakapakinig natin sa DZXL ngayong hapong ito. Uunahin ko muna, Father, merong panawagan yung CBCP na, Pits, ano nga yung ano doon? Ang termino ginamit nila, social media, parang mangilin-ngilin. Nangingilin tayo sa araw ng pananampala, Ash Wednesday at sa buong Lent. No? Alam mo yung pangingilin, Father, di ba? Tinuturo niyo sa amin. So ngayon daw isama rin social media. Bakit ho naisip na ng simbahan na isama yung social media? Ayan po, Radyo Man Lourdes. Ito po yung message ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ngayong Lenten season, ang title po is Fasting Beyond Food, Inviting Christ into Digital Media Use. Kumbaga, kung nagfa-fasting tayo sa pagkain, nag-abstain tayo sa karne, magandang tignan din natin na baka pwede rin siya sabing fasting beyond food. Na meron tayong mga bagay na maaring isakripisyo. Pero ito hindi lamang sakripisyo. Ito po ay making space. Kaya tayo nagkakaroon po ng proposed po na digital media fast. Hindi lang po para pagbawalan ng sarili, kundi magkaroon tayo ng espasyo para sa Diyos. At itong espasyo para sa Diyos, pamagitan ng panalangin at pagninilay, napaganda po para po tayo tunay na makapasok sa diwa ng Lenten season. Father, ibig sabihin, paki-clarify lang for the whole season ng Lent, dapat simula bukas, no? Wag mo nang gumamit ba ng social media, mag-open ng Facebook, Twitter, TikTok, magsayaw-sayaw sa TikTok, wag ba mo nang ganun? Hindi naman po sa gano'n, no, Radyo Man Lourdes. Tandaan po natin na ito po ay isang proposal. Ginagalang natin ang kalayaan ng pagdedesisyon ng bawat Katoliko-Kristiyano. Tandaan po natin na ang fasting and abstinence are two penitential practices for the Lenten season. Fasting is just eating one full meal. Tapos po yung masasave po natin, we give it to the poor. Yung pong abstinence ay refraining from eating the meat of mammals and fowl. Kaya sabi ko, 3 M, madaling tandaan. Manok, mamoy, maka. Pero ito yung required, if I may say. 2 times in a year lang po tayo nagfa-fast and abstain, which is Ash Wednesday and Good Friday. At ang abstinence po ay all Fridays of the month of the season of Lent. Ito po pinopropose po na fasting beyond food po ay isang paraan upang tayo po ay mas mapalapit sa Diyos. Muli, hindi po pinipilit ang ating mga kapanalig na Katoliko-Kristiyano. Ito po yung panukala. Baka mas maging mas mayaman, mas makabuluhan ang ating pong celebration ng Lenten season through this. At pwedeng gawin lang siya ng Good Friday? Okay. Yun nga po, wala pong sinasabi dito po sa dokumento na required, no? Ang maganda po ito ay nasa pagpapasya at pagtitimbang ng bawat Katoliko-Kristiyano. Siyempre, minsan may mga trabaho na kailangan po talaga ng social media. Pero magandang tumigil din po, huminto din po pansamantala nang sa gayon po mas makapakinig tayo. Sabi nga, no, meron tayong 2 tenga para mas makapakinig tayo sa Diyos. Ito po yung mensahe din ni Pope Leo XIV. Listening, pakikinig. At baka po makatulong itong social media fast na pinapanukala, hindi po pinipilit para makapakinig tayo sa tinig ng Diyos. Alam mo, Father, kanina nga napag-usapan namin ito tapos biglang sumingit, no? Baka maapektuhan yung aming mental health. Di ba yun ang laging, pag hindi ako nakahawak ng cellphone ko, maapektuhan yung mental health ko. Opo. Pero alam niyo po, sabi naman ni Jesus Christ, di ba? Man does not live on bread alone, but from every word that comes forth from the mouth of God. Ang ating mental health, bagamat mahalaga po, meron tayong social media. There are many ways of promoting our mental health. One of which is, of course, a connection with the Lord, a connection with the divine. Kapag meron tayong kinikilalang mas mataas, mas dakila sa atin at kinikilala natin tayo limitado, kaya nga po tayo may abo sa noo. Paalala po na tayo limitadong mga tao, kailangan natin ng Diyos. Kaya po muli, paalala na huwag sana tayong nakadepende lamang sa social media to get our sense of security, our sense of affirmation. Maganda sa relasyon din po natin. Ano po ang kahalagahan, lalo na sa Gen Z, sa mga kabataan ngayon? Ano po, tayo alam na natin yan, Father, yung mga kabataan ngayon, anong kahalagahan ng Ash Wednesday? Ayan po, ang Ash Wednesday po ay ang start po ng sinasabi pong Lenten season. Ang Lenten season po, kaya Kwaresma,
40 araw po yan. 40 araw ng paghahanda ng puso para makilakbay kasama si Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. We begin the Lenten season February 18. Ang Palm Sunday po is March 29. Ang Easter Sunday po is April 5. Kung bibilangin natin to, 46 days po ito. Bakit Kwaresma? Kasi po hindi po counted yung Sundays doon po sa 40 days ika nga. At itong 40 days pong ito ay panahon upang tayo ay makapagnilay, makapag-isip-isip tungkol po sa mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Dahil muli nga po, hindi lang tayo nabubuhay sa laman, tayo po ay nabubuhay sa Espiritu, kailangan natin ng Panginoon. Bukas ho ba dapat talaga magsimba? At anong kahalagahan na kami po ilalagyan ng abo sa noo? Okay, contrary to popular belief po, Ash Wednesday is not a holy day of obligation unlike December 8, December 25, and January 1 and all Sundays of the year. Ang Ash Wednesday po, ang pinakamahalaga dito, makapasok po tayo sa diwa ng Kwaresma. Kung makakapagsimba, well and good. Kung makakapagpabo po, well and good. Ang mahalaga po dito, alam natin na merong Kwaresma, merong panahon ng paghahanda, at meron po tayong inaabangan na Holy Week, Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday, at syempre Easter Vigil, Easter Sunday po. Sapagkat si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik upang tayo ay ligtas. Yan po ang pinakamahalaga. Pero ano po yung yung abo? Ano pong simbolo yun, Father? Like, every Wednesday, nagkakasalubungan tayo, di ba? Uy, may abo siya. Galing siya sa simbahan. Ash Wednesday kasi. Ano po yung meaning nun, Father? Alam niyo po, yung abo, marami po yung ibig sabihin. Pero to make the long story short po, yung abo po ay paalala na number 1 na tayo po ay limitadong mga tao. We are mortal persons. Mamamatay tayo. Di ba sinasabi doon? Opo. Remember, you are dust and to dust you shall return. Sinasabi po yun eh. Na tayo ay mamamatay, babalik tayo sa alabok. Pero sinasabi din po pag kinukrusan is repent and believe in the gospel. Ito po ay paanyaya ng pagbabagong buhay. Kailangan natin ng pagbabago ng puso upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan at higit sa lahat ay tunay na ligaya. Pero pinakamalaga po dito, yung pong ash na nilalagay po dito sa krus ng ash na nilalagay sa noo, paalalang tayo makasalanan pero meron tayong Jesu Kristo, meron tayong Diyos na gusto tayong mahalin at iligtas. Kaya hindi po ito basta dumi lamang. Ito'y simbolo, oo, tayo makasalanan, pero may Diyos gusto tayong iligtas. Ito ho, napaka-common po nito, Father, kapag Lent, natataranta yung ating mga kababayan, maghanap po ng mga slots sa eroplano, sa mga hotels, kasi ito yung pagkakataong makapagpahinga daw, no? So, pero Lent week kasi yun. So, magpapahinga sila. Pero pagdating naman sa mga beach, kung saan man, party, inom, no. So, bigyan mo kami ng Father, ng kalinawan doon, di ba? Lent week, ito yung panahon ko para magpahinga. Legal yung aking pagbabakasyon. Pero pag sa pahingahan naman, laklak, inom, sayaw, di ba? Alam mo yung gano'n, Father, sa beach? Opo. Ganito po, no, muli, ang Diyos natin ay Diyos sa pagmahal, ang Diyos natin ay Diyos sa mahapagin at mapagpatawad. Naintindihan ng Diyos, kailangan natin ng pahinga, lalo na po sa ating mga uring manggagawa. Pero sana huwag din natin kalimutan na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Of course, you could rest, pero sana po, bigyan naman din natin ng espasyo ang Panginoon. Kung makakadalaw po tayo sa malapit na simbahan, sa Boracay, mayroon pong parokya dyan. No, pwede lang dalawin po ito. Makapagsimba, makapagdasal, makapanalangin, makapag-post. Sana po, gawin nating holy, yung sinasabing Holy Week. Hindi lang po siya pahinga, gawin natin siyang banal. Pwede raw po bang online? Ayan. Kasi po, yung mga simbahan po, Father, napansin ko ngayon, every Sunday or may mga mass nag-online na rin. Opo. Muli po yung online mass ay isang fenomeno na nagsimula po nung ating pandemic. No? Pero po muli, tinutuloy po ito para saan? Para sa mga may sakit, sa mga homebound, pati na rin po yung mga OFW natin na mahihirapan pong magkaroon or makahanap ng simbahan. Online masses can help, but they do not substitute for the true and the real celebration. So muli po, kung sakali man pong wala talaga makita, makakatulong po ang online mass. Pero hindi po ito substitute, paglilinaw. Hindi po ito pinapalitan
ang epekto ng tunay na pakikisa sa banal na misa. Yung actual po, Patrolman Lourdes. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa pagsisimula po ng Lenten season, Father? Ayun, so muli po. Isama niyo na po, bukas Father, yung yung mga magnanakaw, ha? Ako, Baka pwedeng baka pwede hong magnilay-ngilay sa pagnanakaw mo na. Ayan po, opo. Tandaan natin si Jesus, sino yung kasama niya sa magkabilang gilid niya, hindi ba? Magnanakaw. Pero nakita naman natin na pinapatawad ni Jesus kahit yung magnanakaw. Basta mayroong puso na handang magbago. At yung pusong nais na talagang tumalikod sa kasalanan. Kaya po mga kaibigan po natin na nakikinig, muli po, napakalaga po ng panahon ng Kwaresma. 40 Kwaresma, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagsasakripisyo. At tandaan natin ito na yung krus na ilalagay po sa ating noo, ito po hindi lamang simbolo ng ating paghimakasalanan. Plus sign yan, di ba, sa mat, plus. Sana po may madagdag sa ating kabutihan sa dulo at sa pagtatapos nitong Lenten season. Sayang naman po kung wala lang itong Lenten season na to. Makisa tayo sa mga aktibidades at sa parokya, sa ating mga parishes. At muli po, napaganda po ang ating kalooban, malinis at maging handa, makilakbay kasama si Kristo, papunta sa Easter Sunday. Maraming salamat, Father. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you po, Radyo Man Lourdes. Maraming salamat. Makakasama si Father Kevin Crisostomo, Parish Priest, San Antonio de Padua Parish sa Parañaque City. Ganda kausap ni Father, di ba? Ang gaan, ang lamig, magaan, nakangiti, pinapagaan yung ating dinadala, yung ating mga problema.